Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better ang News. TNDS. Trending and Iba ang fashion. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Video, DZRH TV, at via online streaming. Maagang
balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't stories. The news that you are following will be yours tonight. Hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon po ang gabing ito mga kaibigan ng Lunes. Ngayon po ay Abril 27 taong 2026. Sa ating pong headlines, diesel at kerosene, kasado ang panibagong rollback bukas, gasolina may konting pagtaas. Precautionary hold departure order inilabas ng Sandigan Bayan laban kay dating Senate President Chis Escudero. Attorney Man Scarpio naghain ng kaso laban sa mga opisyal ng gobyerno kaugnay ng paglabag sa bank secrecy law. Pag-leak ng personal na impormasyon ng mga field investigator ng Office of the Ombudsman, iniimbestigahan na ngayon ng PNP. Operators po ng Navotas Landfill namumurong kasuhan ng DNR. Office of the Solicitor General nangangalap ng mga dokumento. KMU o Kilosang Mayo 1 at iba pang labor groups. Kasado na ang kilos protesta sa Mayo 1. Dole, may galok na higit sa 160,000 trabaho sa Labor Day. Sa TNT Global News, o bago yung TNT Global News, 2 Amerikano kumpirmadong kasama sa namatay sa sagupaan ng militar at NPA sa Negros Occidental. Sa hari pong TNT Global News, 14 ang patay ng tamaan ng kidlat sa Bangladesh. Sa TNT Sports UST, pasok na sa Final Four ng UAAP Season 88 Women's Volleyball. Sa showbiz, drag queen superstar Marina Summers na piling host para sa Miss Universe Philippines 2026. TNT. Tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. TNT. Tomorrow's News Tonight. Sa ating pong mga balita, may rollback ang presyo po ng diesel at kerosene bukas. Bababa ng 12 pesos, 74 na sentimos ang bawat litro po ng diesel simula bukas nga po Abril 28. Sa isang press briefing, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na dapat daw po maglaro ng mula 75 pesos and 93 centavos hanggang 101 pesos and 96 centavos ang kada litro ng diesel mula Abril 28 hanggang Mayo 4. May tapyas pressuring 15 pesos and 71 centavos sa bawat litro ng kerosene. Subalit ang gasolina ay may pagtaas. May pagtaas daw po na 53 sentimos sa bawat litro. Diniliwanag po ng Secretary Garin na may price range na naman sa iba-iba ang presyohan. Depende naman sa distansya ng gas station sa mga oil depot at gastusin naman ng oil company sa transportasyon at insurance premium. Paalala ho ng kalihim, dapat daw pong sundin ng mga kumpanya ng langis ang nabanggit na minimum rollback at maximum hike dahil sa gobyerno ang magdidikta po nito hanggat umiiral pa rin po sa Pilipinas ang State of National Energy Emergency. Ito ng pangatlong linggong may rollback sa presyo ng petrolyo matapos naman ang serye ng double-digit na pagtaas simula ng sumiklab
ang kaguluhan sa gitnang silangan. Samantala, tumaas pa sa 54 na araw ang fuel inventory ng bansa hanggang noong April 24. Sa press briefing, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na pang 53.71 araw pa ang supply ng gasolina, 54.61 days naman para sa diesel at 168.74 days sa kerosene, habang 70.83 days naman para sa jet fuel, 67.55 days para sa fuel oil at 38.44 days para sa LPG. Tatagal pa ang inventaryo hanggang sa kalagitnaan ng Hunyo. Hindi po bumababa po yung number of days natin kasi tuloy-tuloy din yung pagdagdag kahit kumukonsumo tayo ng 34 million liters every day ng diesel. The same for gasoline, kahit 24.631 po million liters ang nakokonsume ng buong bansa. Hindi rin bumababa yung number of days natin kasi tuloy-tuloy ang pag-deliver tuwing nag-o-order yung mga oil companies natin. Nakaka-deliver naman yung mga suppliers nila. Si Secretary Sharon Garin. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa ibang balita naman, hindi na raw pwedeng lumabas ng Pilipinas si dating Senate President Chis Escudero at ang negosyanteng si Maynard Ngu. Ito'y matapos namang maglabas ng precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan 6th Division ngayong pong gabing ito. Nagugat ang hakbang sa verified ex parte application na inihain po ng Office of the Ombudsman itong Sabado matapos umanong lumusot sa fact-finding stage at umabot na sa yugto ng preliminary investigation ang kaso laban po kina Escudero at Ngu. Una nang sinabi ni Ombudsman Crispin Remulla na posibleng kasong plunder at money laundering ang ikaso sa Manoy Sabuatan sa maanumalyang flood control projects. Batay sa saraysay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, tila bagman daw po ni Escudero si Ngu at niugnay rin na nagbigay ng donasyon sa kampanya ng senador. Maglalabas na lamang ng chairman sa progress report si Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa halip na hintayin pa na maglagdaan ang partial committee report. Ayon kay Lacson, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ipipresenta niya ito sa plenaryo na maaari ring maging opisyal na batayan ng investigasyon ng Ombudsman at ng DOJ. Dagdag pa ni Lacson, walang pinagkaiba ang dalawang report pero may babaguhin lamang batay sa mga pinakahuling kaganapan sa maanumalyang flood control projects. Hanggang sa ngayon, 6 pa lamang ang lagda mula sa dapat na 9 na pirma sa partial committee report. Samantala, balak naman na pagharapin ni Lacson si dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zaldico at mga nagpakilalang dating Marines sa pagbabalik ng pagdinig. Kaugnay po niyan, plano nga ho ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na pagharapin sila dating House Speaker Martin Romualdez at dating ako Bicol Party List Congressman Zaldico Oras na mapauwi na sa Pilipinas ang dating kinatawan. At po kay Lacson, malalaman sa pamamagitan ng face-off sa pagitan ng Romualdez ko at ang mga nagpakilalang Marines na nagde-deliver ng umano'y mali-maletang pera kung sino nga bang nagsasabi ng katotohanan. Niniwala naman si Lacson na kapag magkakarap sila ay makikita sa kanilang ikinikilos kung sino nga ba ang nagsasabi ng totoo. Samantala, nanindigan naman ang Malacanang na walang mali sa pag-aanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nahuli na si dating Congressman Zaldico sa Czech Republic. Tugon ito ng palasyo matapos akusahang fake news ang Pangulo, makarang sabihin ng Department of Justice na technically ay hindi pa naaaresto si Ko. Ipiniliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi umano ginagamit ng Czech Republic ang terminong inaresto. Iginit ni Castro na hindi rin premature ang ginawang anunsyo ng Pangulo dahil totoo naman ang lahat ng sinabi ng punong ehekutibo. Ano ba ang inanunsyo ni Pangulo? Hindi po ba ang inanunsyo ng Pangulo unang-una ay nahuli si Zaldico? Totoo naman. Di po ba? Nasa kustodiya ng Czech Republic si Zaldico. Totoo naman.
At ang sabi ng Pangulo, nakikipag-coordinate tayo sa Czech Republic. Totoo naman. So anong premature doon? Walang premature doon. Anong nais ng Pangulo? Madala at mabalik si Zaldico dito sa Pilipinas. Tama. Walang pagbabago doon. Hanggang ngayon, yun ang nais din natin. So anong premature doon? Walang premature doon. Si Palace Press Officer Claire Castro. TNT Tomorrow's News Tonight. Mabot naman sa may 216.7 na milyong piso ang halaga daw po ng expired na gamot, habang nasa 476.5 milyong piso naman ang malapit na mag-expire sa Central Office ng Department of Health. Ito ang laman ng Audit Observation ng Commission on Audit o COA para po sa taong 2025. Lumabas din sa report ang kawalan dokumento sa paggalaw ng mga gamot, kakulangan sa pag-imbentaryo at mga hindi tugmang numero. Una nang sinabi ni DOH Secretary Ted Herbosa na demolition job lamang ang inihaing reklamo sa ombudsman patungkol sa mga expired na gamot. Subalit paliwanag po ng mga nagreklamo na hindi pwedeng itanggi ni Herbosa ang report ng COA dahil sa may ilan pang nakita ang komisyon. Kabilang po rito ang 52.38 million pesos na undocumented transfers, 62.32 million pesos na misdeclared products, 1.61 billion pesos na biniling bakuna na walang market validation, at nasa 6.94 billion pesos naman na dormant accounts na walang accountable offices. Ang mga nagreklamo ay concerned DOH employees na dumulog sa ombudsman, maging sa DOJ at sa opisina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, nagsampa ng kasong tax evasion ang Bureau of Internal Revenue o BIR laban kina dating presidential spokesperson Harry Roque Jr. at asawa nito na si Myla Reyes Roque at isang kasamahan na si Percival Sason Ortega. Kaugnay ng umano'y irregularidad sa Biancham Holdings and Trading Incorporated. Ayon sa BIR, nabigo po ang mga respondent na maghain ng kinakailangang tax returns at magbayad ng tamang buwis sa paglipat ng shares of stock at pagtaas ng authorized capital stock ng kumpanya. Tinatayang ang maabot sa mahigit na 3.35 million pesos ang kabuang tax deficiency, kasama na ang surcharge at interest. Kinasuhan ng mga ito sa ilalim ng Section 254 at Section 255 na National Internal Revenue Code na tumutukoy sa willful attempt to evade taxes at failure to file tax returns. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, kinaso naman Attorney Man Scarpio sa Quezon City Prosecutor's Office ang mga matataas na opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council maging ng 4 na mambabatas. Kabilang po sa iniharap na kaso ng Attorney Carpio kina BSP Governor Eli Remolona Jr., AMLAC Executive Director Ronel Benaventura ay paglabag sa Republic Act No. 9160 o Anti-Money Laundering Law, paglabag sa Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Kasama rin sa mga respondent sa kaso sina House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro, Party List Congressman Percival Sendanya, Chel Jokno at Laila de Lima. Ayon po kay Attorney Peter Paul Danao, Legal Counsel ni Carpio, nagsabwatan di umano ang nabanggit ng mga personalidad na ilabas ang mga classified bank records na muna'y protektado ng RA 9160 o Anti-Money Laundering Act of 2001, Republic Act No. 1405 o ang Law on Secrecy of Bank Deposits at Republic Act No. 10173 o Data Privacy Act. Naman namin kaso tama ba na ginawa ng AMLAC na magpalabas daw ng mga transaction reports? Diba? Ngayon, kung sasabing totoo o hindi po dito sa fiscal na dapat nasagutin yun. Siguro dapat, baka dapat sa impeachment court. Diba? Hindi naman po parte ng impeachment si Atty. Carpio. Pinipilit po siya na madawin sa impeachment na pribadong individual. Diba? Hindi naman porket may akusasyon ka o meron kang hinanaing sa isang tao, pwede ka nang gumawa ng labag sa batas.
pwede ka nang gumawa ng illegal. Diba? Para saan pa mga batas natin na pinasa ng Kongreso mismo, kung hindi natin tutuparin, kung hindi natin susundin. Diba? Hindi ba parang awkward, diba? Mambabatas ka, pero hindi mo susunod ang batas. Yan po mga kaibigan si Attorney Peter Paul Danao, ang legal counsel ni Attorney Mans Carpio. Ginagawa lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang kanilang mandato ayon sa tamang proseso. Iyan naman ang binigyan diin ng BSP kasunod ng paghahain ng reklamo ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Carpio ng paglabag sa Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Matatandang naungkat sa impeachment hearing ng House Committee on Justice ang umano'y 6.77 billion peso transaction sa bank accounts ng mag-asawa. Samantala, handa umano ang BSP na sumagot oras na matanggap nila ang kopya ng naturang complaint. TNT Tomorrow's News Tonight. Itinanggi ng isang law expert na malalabag daw po ang Bank Secrecy Law sa pagdinig ng Kongreso sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panay po ng programang 2x2, sinabi ni Attorney Antonio Bucoy, dating nakapagsalita ng prosecution panel ng Kamara, malinaw sa batas na maaring i-waive ang Bank Secrecy Law sa impeachment trial. Ayon po sa naturang abogado, bagaman ang paglilitis ay nasa Senado, hindi ito mangyayari ng walang kaukulang pagdinig sa Kamara. Yun ang proseso ng impeachment, hindi ho yan sa Senado lang eh. Nagsisimula yan sa Kamara. Kasi kung hindi ho natin isasama yung proseso ng Kamara doon sa buong proseso ng impeachment, kulang ho. Sapagkat hindi naman magkakaroon ng impeachment trial kung walang impeachment in the first place na proseso sa Kamara. Ang tinig mga kaibigan, Attorney Antonio Bucoy. Samantala, ang impeachment cases ay hindi saklaw ng mga pagbabawal sa Bank Secrecy Law. Yan naman ang paliwanag ni Representative Laila De Lima ng mamamayang Liberal Party List. Matapos na magsampa ng kaso sa Quezon City Prosecutor's Office, si Attorney Manasseh Carpio, Mr. ni Vice President Sara Duterte. Sa reklamo ni Carpio, nilabag umano ang Bank Secrecy Law at Data Privacy Act ng isa publiko sa nakaraang hearing noong April 22 ang kanilang pribadong financial records ni Vice President Sara. Ayon kay De Lima, pinapayagan ang pagsusuri sa bank records and transactions para makita kung may probable cause na isulong ang investigasyon laban sa isang impeachable official. Sa Anti-Money Laundering Act naman, hindi umano pinapayagan ang pagtatago ng kayamanan at ang kahinahinalang transaksyon, lalo na ang pagdaloy ng malalaking halaga ng pera, at dapat ay agad na naire-report ng mga bangko. Git ni De Lima, hindi sila masisindak sa pagsasampa ng kaso at ang pagdulog sa korte ni Attorney Carpio na halatang nababahag anya ang buntot. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, mistula umunong inaamin ng Mr. ni Vice President Sara Duterte ang kainainalang bank records na binunyag ng Anti-Money Laundering Council. Ito pong paniniwala ni Attorney Antonio Bucoy, ang tagapagsalita ng prosecution panel ng Kamara, nang pigilin ng Korte Suprema ang unang pagtatangka na ma-impeach ang pangalawang Pangulo noong taong 2025. Sa panayam po ng programang 2x2, sinabi ni Attorney Bucoy na dahil nais na Attorney Mans Carpio na ideklarang paglabag sa batas ang ginawa ng AMLAC, pinalalakas lamang nito ang mga hinalan na totoo ang natuklasan ng naturang ahensya. Kasi kung kayo ay inakusahan ng isang krimen, ano ba ang natural na reaksyon ng tao? Ang natural na reaksyon ng tao, sagutin mo, itanggi mo, sagutin mo kung bakit mo itinatanggi. Hindi yung hahadlangan mo, haharangan mo yung proseso. Ito yung pagkakataon na mamimiss niya yung pagkakataon na harapin yung kanyang ang pag-uusig sa kanya. Ngayon, impliedly, inaamin niya. Ibig sabihin, wala siyang masabi. Ganun din ginagawa ng asawa niya, ni VP Sara. Muli si Attorney Antonio Bucoy. Samantala,
Target naman ng House Justice Committee na makapagbotohan sa plenaryo sa second week ng buwan ng Mayo kaugnay ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Congressman Terry Ridon, plano na nilang tapusin ang impeachment proceedings sa April 29 kung saan ay tatalakayin naman ang tungkol sa death threats. Bubuksan na rin ang selyadong kahon na isinumiti ng Bureau of Internal Revenue noong nakaraang hearing na naglalaman ng records ng income tax returns ng mag-asawang Vice President Sara at Attorney Manasseh Carpio. Sabi ni Ridon, kakailanganin ng 21 boto mula sa 39 na miyembro ng Justice Committee ng Kamara para maideklarang may probable cause ang articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Isusumiti naman ang kompletong report ng Justice Panel sa plenaryo sa ikalawang linggo ng Mayo para magbotohan bago ito tumawid sa Senado. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga malalaking mga balita sa Tomorrow's News Tonight. Pag-leak daw po ng personal na impormasyon ng mga field investigator ng Office of the Ombudsman, iimbestigahan ng Philippine National Police. Mga operator daw po ng Navotas Landfill, namumuro daw na kasuhan ng DNR. May koordinasyon daw po sila sa Office of the Solicitor General para mangalap po ng mga dokumento. Ilusang mayunot iba pang labor groups. Mayroon pong kilos protesta sa darating na Labor Day, 1 ng Mayo. Samantalang Andole naman, mayroon daw pong alok na higit sa 165,000 trabaho sa mismong araw ng paggawa Labor Day. May nakumpirma namang 2 raw pong Amerikanong nakasama sa mga namatay nang mangyari pong sagupaan ng militar at mga rebeldeng NPA sa Negros Occidental. Sa di pong TNT Global News, mayroon pong mga tinamaan daw po ng kidlat sa Bangladesh. Hindi lang isa kundi 14. 14 daw po ang patay. Sa TNT Sports, UST pasok na sa Final Four ng UAAP Season 88 Women's Volleyball. Sa showbiz, drag queen superstar Marina Summers napiling host para sa Miss Universe Philippines 2026. Pilipinas, ang oras, ganap na hong 9:34. Na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulog. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan!
Amoy nakaka-joyful. Ibang anggulo. Dito, sa Point of View. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga TNT Tomorrow's News Tonight. Balik po tayo mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight.
Ano pa rin pong mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Standby, Noche Kakas. Imbestigahan ng Philippine National Police kung sino daw po ang responsable sa pag-leak ng personal na impormasyon ng mga field investigator ng Office of the Ombudsman. Ayon po kay PNP Chief General Emilio Nartates Jr., may pag-ugnayan na sila sa Ombudsman para imbestigahan ang naturang insidente at makasuhan daw po ang mga nasa likod ng data breach. Sinabi ni Nartates na seryosang usapin dahil naman sa nalalagay sa panganib ang kaligtasan po ng mga investigador at iba pang kawani ng gobyerno. Una pong kinundinahan ng Ombudsman ang manoy malisyosong paglalantado online ng pagkakilanlan ng kanilang mga investigador na sangkot sa nagpapatuloy na corruption probe laban sa ilang mataas na opisyal ng gobyerno. Dagdag pa ng PNP Chief, hindi lamang sa mga external actors ang inimbestigahan dahil man sa posibleng may internal involvement din sa loob ng tanggapan. Mari daw maharap sa kasong paglabag sa Data Privacy Act of 2012 at Cybercrime Prevention Act of 2012 ang mga responsable sa naturang insidente. Samantala, nakikipagkoordinasyon ang Department of Environment and Natural Resources sa Office of the Solicitor General sa posibleng legal na aksyon laban sa mga operator ng nasusunog na Navotas landfill. Ayon kay Environment Secretary Juan Miguel Cuna, nagpadala na ng technical experts ang DENR para maapula ang sunog sa Navotas landfill na nagiging sanhi ng napakadelikadong kalidad ng hangin sa ilang bahagi ng Metro Manila. Nitong linggo ng gabi ay nabalot po ng makapal na usok ang Maynila, Pasay, Valenzuela at iba pang karatig na lugar, maging ang lalawigan ng Bulacan mula sa usok na nagmumula sa Navotas landfill, dahilan para tumindi pa ang pangamba ng mga residente sa mapanganib na dulot nito o panganib na dulot nito sa kalusugan. Pinayuhan naman ng mga LGU ang kanilang mga residente na magsuot ng face mask kapag nasa labas ng bahay. Subalit mas mainam na manatili na lamang sa loob ng bahay kung wala namang mahahalagang lakad sa labas. Kaugnay ng legal na aksyon ng DENR, sinabi ni Cuna na nangangalap na ang Solicitor General ng mga dokumento para mapanagot ang mga operator ng Navotas landfill. Tomorrow's News Tonight. Itinuturing namang unhealthy ang kalidad ng hangin sa Valenzuela City nitong Lunes ng umaga. Sa report ng Environmental Management Bureau, National Capital Region, alas 9 ng umaga, umabot daw po sa 105 ang Air Quality Index o AQI para sa PM2.5 na itinuturing na mapanganib para sa mga may sakit sa baga at puso. Pinapayuhan po ang mga apektado na magsuot ng face mask. Iwasan muna ang paglabas sa bahay. Ayon sa mga eksperto, pag na-expose daw po sa PM2.5 ay maaari daw pong magdulot ng hirap sa paghinga, pag-ubo, paglala ng hika at iba pang problema sa puso at baga. Una pong nakapagtala ng masamang kalidad ng hangin sa ilang bahagi ng Calaca, Maynila matapos po ang sunog nga po sa sanitary landfill sa Navotas noong Abril 10. Samantala, sa kaugnay pa ring balita, pinagsusuot nga po ng face mask ng lokal na pamahalaan ng Pasay City ang mga residente nito kung lalabas ng kanilang bahay. Yan ay matapos na umabot sa lungsod ang usok na nasusunog na Navotas sanitary landfill. Paalala po ng Pasay LGU, may bitbit itong mapanganib na kemikal na maaaring makasama sa kalusugan. Ayon sa Pasay City Disaster Risk Reduction and Management Office, bagamat bumuti na ang kalidad ng hangin, mas mainam pa rin na may proteksyon tuwing nasa labas. Para sa emergency, hinihikayat naman ng mga residente na makipag-ugnayan sa Pasay DRRMO sa pamamagitan ng mga numerong nasa kanilang Facebook page gaya ng 0905-493-9111. TNT Tomorrow's News Tonight. Meron po tayong update mga kaibigan mula kay Noche Kakas. Meron po mga dumating na OFW mula sa Iraq. Ating alamin sa report ni Noche Kakas. Noche.
Lakay, Ray at Kisses, ligtas nang nakauwi kanina ng Pilipinas ang 13 overseas Filipino workers at isang infant dependent mula sa Iraq. Kasunod naman ito sa repatriation effort ng iba't ibang ahensya sa pamamagitan ng Department of Migrant Workers at Philippine Embassy ng Baghdad. Inasikaso sila ng Philippine Consulate General sa Hong Kong sa ugnayan ng Migrant Workers Office sa Hong Kong. Sa instruction ni DMW Secretary Hans Leo Pagnac, makakatanggap ang assistance mula sa pamalaan ang mga repatriate. Alright, sa 27, Notikakas DCR8, Note! Pilipinas. Yes, Lakay Ray. Kung sa ngayon sa labas, meron bang usok? Hindi masyado eh. Hindi masyado. Hindi tulad kagabi. Oo, hindi. Grabe kagabi, ano? Hindi tulad kagabi na nakasulasok talaga, amoy plastic. Oo. Hindi lang. Tapos, kasi meron ding amoy hindi lang sa basura ano, eh. Ha? Oo, yung Makati City rin kagabi nakaramdam ng kasi nag-message sa akin yung mga barangay kagawad ng barangay sa Makati na yun nga daw ay naalarma yung kanilang mga residente, inakala na mayroong sunog, kaya nagtawagan sila na kung hanapin yung kung saan ang pinagbulan yung usok, ngunit na pag-alaman nga na galing nga sa landfill yung naturang usok, kasi mababa din ang usok, Lakay Ray mababa kapag lumabas ka ng bahay, langhap mo na agad Tama. Langhap mo na agad, and then kung hindi masyadong yung bahay nyo, papasok talaga sa loob yung nakasulasok na usok. Masakit sa lalamunan kahapon na noche. Talaga kailangan magsuot ng face mask. Kasi nung una hindi ako nag-face mask Pero nung, kumbaga too late na, nung makapag-face mask ako noche, nalanghap na. Oo, ang sakit sa lalamunan. Hanggang ngayon, nararamdaman Nahay ko. si partner kagabi, nahay. Yun nga yung ang hindi lang doon. Sa atin, kahit hindi tayo, lalo na ang pinakapanganib doon, Lakay Ray talaga, yung cases, yung asthmatic. Hindi, pero talagang madaling ma-allergy ng kahit usok lang na agad, singa na, ubo na agad. At saka kagabi pala, may pabiro si Edwin sa'yo, Kisses. Ginawa mo raw siya nose reader. Ano? Air quality nose reader daw. Kasi hinila ko si Edwin sa labas para amuyin yung Hindi, pero parang gaano ba katotoo na nagliyab din daw kasi kagabi ulit ng malalaki-laki at malakas-lakas yung nabotas landfill, kaya nagkaganoon. Oo, may apoy na nakikita talaga doon sa... Hindi pa naman kasi fire out yan Hindi pa nga fire out, pero mukhang lumakas ulit kagabi kasi ang dyan, kapag lumakas yung hangin, nagpipenetrate yung parang hinihipan yung loob ng landfill. Kaya nagkikreate din siya ng Tama, para bang yung baga na hinipan muli yung apoy. Kagabi kasi umulan. Umulan pala? Umulan Saan? sa bahagi ng Bulacan. Sa Bulacan. Sa may Bulacan. Di ba ang Bulacan... Naghanap tayo ng ulan halos, doon sa may Obando, halos malapit lang talaga. Kasi... malalakas palang panalangin mga taga-Obando, Bulacan, ha? May lakasan din natin panalangin na sana'y umulan. Kasi kuminsan nakakasama pa yun yung konting ulan lalong nakakapagpa-trigger yun para lumaki ang Hindi, apoy. ulan. Buhusan tayo. Talagang buhos dapat. Parang lang yan, Lakay Ray at Kisses. Kung, di ba, pag nag-ihaw ka, katapos mo mag-ihaw, lalagyan mo na tubig. Ganon. Ganon siya. Ganon ang nangyayari. Kaya sana hindi maabutan ng ulan yan. Kasi kapag naabutan ng ulan, yun ang pinakadelikado. Mantakin mo, magtatatlong linggo na pala mula Abril at Yes, ha? Kaya sabi nga sa akin yung mga bombero, may mga lalo na volunteers group na kaibigan natin. Kaya kapag may sunog, binabasag nila yung mga bintana, yung mga jalousie, yung mga glass sa bintana o kaya sa pinto para yung usok lalabas. Wala namang bintana yung sanitary landfill. Ayun nga nasa ilalim kasi yun. Open dump site kasi yan
Pero parang meron ng kautusan ng DNR na ipagbawal mo ng mga open dump site. Kasunod na nangyari niyan sa Yun may nga. Nabotas. Oo. Yun ang nakakalungkot. Kasi Ipagbawal yung ang open problema, dump site nationwide. Malalim kasi yan na Lakayri eh. Malalim yan eh. Tsaka kalamihan ngayon yung iba mga ginagawang dump site, yung mga bangin. O saka delikado sa kalusugan ng tao, masyadong Yun na, hazard. yun ang nilalagyan. Oo. Oo, parang reclamation na rin yun ang tawag dyan eh. Oo. Sige, bye. Maraming salamat. Ingat ka palagi, ha? Agan-anad ka po. Ingat din kayong dalawa. Muamotit Si Bossing. Kasama kin ka po. Giyaman kami. Kinakausap ko na Ilocano yung Bisaya. Tapos ako Tagalog. Bye. Agan-anad ka, bye. Ano tayo nagkaintindihan yan? Siyempre, Pilipino pa rin naman tayo eh. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, tiniyak po na Malacanang na nagpapatupad na sila ng mga hakbang sa posibleng epekto ng El Nino sa buong bansa. Ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, handa na raw po ang Department of Agriculture at National Irrigation Administration sa panahon po ng tag-init. Nakatunaan niyang DA sa paipag-ugnayan sa mga field offices para tukuyin ang mga lubos na maapektuhan ng agricultural areas. Habang nakatutok naman ng NIA sa mga irigasyon na posibleng mabawasan ng supply ng tubig. Kasado namang magsagawa ng mga malawakang kilos protesta sa darating na Labor Day ang kilos ng Mayo 1. Pinangunahan o pangungunahan ng KMU katuwang ang All Workers Unity at Bagong Alyansang Makabayan ang pagmamarcha patungo sa Mendiola para ipanawagan sa administrasyon ang pagtataas ng minimum wage. Kasama rin dito ang panawagan na tapusin na ang pag-atake ng US-Israel sa bansang Iran at ang pagpapanagot sa Marcos administration dahil sa umunoy palpak na pagtugon sa problema sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Bukod sa Metro Manila, sinabi ng KMU na isasagawa rin ang mga pagkilos sa Central Luzon, Calabarzon, Bicol, Negros, Occidental at Negros Oriental, Cebu, Panay at Davao. Inumpirma naman ng University of the Philippines Open University na isa sa kanilang estudyante ang kabilang daw po sa mga namatay sa engkwentro sa Toboso, Negros Occidental. Kinilala po ang biktima na si Maureen Cale Santuyo, isang Associate of Arts student. Tanawagan po ang UP Open University ng isang malinaw, patas at masusing investigasyon sa nangyari kay Santuyo na inilarawan ng pamantasan bilang isang compassionate youth advocate. Aktibong tumutulong sa marginalized na komunidad ng mga magsasaka. Magugunit ang unang iniulat ang pagkamatay sa nasabing enkwentro ng student leader na si Eliza Alano ng UP Diliman University. Aabot naman sa 165 trabaho ang iaalok ng Department of Labor para sa jobs fair sa araw po ng paggawa o Labor Day May 1. Ayon kay DOLE Assistant Secretary Leonard Constantine Serrano, ang mga offer na job opportunities ay matatagpuan sa 89 na lugar at ang aktibidad ay lalahukan naman ng 1,700 employers. Kabilang sa mga alok na trabaho na may kaugnayan po sa manufacturing, business processing, outsourcing, construction, gayon din po sa food services. Samantala, iniimbitahan naman ng DOLE ang iba pang partner agencies tulad ng PNP, PhilHealth at Pag-ibig na maglagay ng booth sa iba't ibang job fair sites. Maganda yon, merong mga booth sa job fair sites para sa Pag-ibig, PhilHealth at PNP para sa one-stop shop ng pag-a-apply. Samantala naman, kinumpirma po ng Immigration Bureau na kasama sa mga napatay sa sagupaan ng militar at ng NPA, diyan po sa Negros Occidental ay 2 Amerikano. Kinilala po ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval ang 2 Amerikano na sina Lyle Prijols at kay Dana Rene Sorem. Tumanggi namang magbigay ng iba pang detalye ang BI sa travel history ng 2 US citizen. Ayon po kay Sandoval, hindi sabay na nakapasok sa Pilipinas ang 2 Amerikano ngayong taong ito. Nabatid na si Prijols ay aktibong miyembro ng Anak Bayan, USA
mula pa noong 2012 habang tinuturing naman na founding member ng grupo si Sorem. Kabilang po ang 2 sa 19 na napatay nang magkasagupa ang NP at ang militar sa Toboso, Negros Occidental. TNT Top News Trending Worldwide. Sa TNT Global News, 14 patay ng tamaan ng kidlat sa Bangladesh. Ibalita mo yan, Wina Pearl Hesoro. Patay ang 14 na katao matapos tamaan ng kidlat sa iba't ibang lugar sa Bangladesh habang hinahagupit ito ng bagyo at pagkidlat ayon sa mga opisyal nitong Lunes. Karamihan sa mga nasawi ay mga magsasaka at mga manggagawang naabutan sa bukas na lugar habang may malakas na ulan at matinding pagkidlat. Ilan pa sa mga nasugatan ay isinugod sa ospital kung saan may ilan ding kritikal ang kondisyon. Ayon sa ulat, karaniwan ang nakakaranas ng daang-daang pagkamatay sa Bangladesh dahil sa kidlat bawat taon. Noong 2016 lamang idineklara ng pamahalaan ang tama ng kidlat bilang isang natural disaster matapos mahigit 200 katao ang namatay sa loob lamang ng buwan ng Mayo. Para sa TNT Global News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Wina Pearl Hesoro. TNT Sports and Games. Sa ating sports, mga kaibigan, UST, pasok! Pasok daw ho sa Final Four ng UAAP Season 88 Women's Volleyball. Report mula kay Kyle Bullas. Kyle. Pasok na sa Final Four ng UAAP Season 88 Women's Volleyball Tournament ang University of Santa Tomas matapos nilang pataubin ang Far Eastern University sa playoffs para sa ika-4 na pwesto. Maagang lumamang ang Lady Tamaraw sa unang set ng laro pero hindi na sila pinabawi ng UST at tinapos ang laban sa loob ng 4 na set. Nanguna para sa UST si Angie Poyos na may 26 points with 4 blocks at sinundan ni Reg Jurado with 11 points. At dahil na-sweep ng De La Salle Lady Spikers ang elimination round, step-ladder format ang susundin para sa Final Four. Unang makakalaban ng UST ang Adamson University na kasalukuyang nasa 2nd pwesto. Sino mang manalo sa dalawang koponan ay siyang haharap naman sa number 2 na defending champions na National University. Pagkatapos ng labang ito, ang mananaig na team ang tutungtong naman sa finals kung saan makakaharap nila ang DLSU. Sa puntong ito, kailangan manalo ng isang koponan ng 2 beses laban sa DLSU Lady Spikers para makuha ang championship dahil hawak nila ang twice-to-beat advantage. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bullas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa showbiz, drag queen superstar Marina Summers napili daw pong host para sa Miss Universe Philippines 2026. Ibalita mo yan, Don Carlos. Pilipinas, it's summertime. Opisyal nang inanunsyo ng Miss Universe Philippines organization na si Marina Summers ang napiling host ngayong edisyon. Sa kanilang Instagram post, sinabi ng MUPH na it's going to be an unforgettable evening. Si Summers ang kauna-unahang trans woman na magiging host ng naturang pageant na gumawa na rin ng kasaysayan na mag-perform noong 2024. Magugunit ang nag-runner-up si Summers sa Drag Race Philippines Season 1 at finalist sa RuPaul's Drag Race UK vs. The World Season 2. Gaganapin ang Miss Universe Philippines 2026 sa SM Mall of Asia Arena sa May 2 ngayong taon. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. TNT Tomorrow's News Tonight. Salamat to sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Gusto mo rin ba maging drag queen? Gusto ko maging si Don Carlos. Don Carlos. Hoy, salamat to sa matumutok po sa ating balitaan. Thank you sa ating mga nakagapay sa DZRH News Team. Ano pong mga lingkod, mga kaibigan, si Ray Sibayan. At Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 10:01 ng gabi.